Bible Believers Counseling on the Air. We have always time for you. Host, si Ate Ruby Ann. Magandang gabi pong muli sa inyo. Ate Angel, good evening sa iyo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Bible Believers Counseling on the Air. Ayan, makakasama niyo po kami live ngayong gabi po sa programang ito. Ayan, samahan niyo po kami hanggang alas 10 po ng gabi. Siyempre kasama niyo po ang amazing ladies. Ito po si Ate Angel. Kasama din natin sa gabing ito ang ating isa sa mga host, si Ate Danby. Belated happy birthday sa iyo. Bati ka naman sa ating mga tagapakinig. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga bumati sa akin dahil kahapon po ay aking kaarawan. So yun po, muli na naman po tayong nagbabalik dito sa programang ito. Iniimbitahan po namin lahat ng mga nasa tahanan po nila na siguro ngayon mga nagpapahinga at nakabukas ang kanilang mga radyo dito sa Wow Smile Radio at sa mga naka-Facebook din po. Hello po sa inyo lahat. Good evening. So samahan niyo naman po kami ngayon sa isa na naman pong oras ng makabulang talakayan. Kasama po ang mga amazing ladies dito po sa Bible Believers Counseling on the Air. Ako po si Ate Danby. So, batiin natin lahat ng mga nakikinig sa ating mga radyo. Ayan, sa mga nakatutok ngayon. Batiin natin yung mga nanonood din sa ating Facebook Live. Ayan, batiin ko lang, shout out ko lang ang ating kapatid na si Franklin Lacana. Ayan, shout out daw sa kanya. Hello sa'yo. Brad. Ayan. Siyempre, batiin din natin ang mga taga-Abuyog. Ayan, laging nag-aabang si Brother Ray. Magandang gabi din sa inyo dyan, sa mga taga-Abuyog. Siyempre sa mga taga-Bibingkahan, batiin din natin yung mga taga-Madanan. Ayan, ang Ricafort family, ang Ledesma family. Siyempre ang Lasala family dyan. Happy birthday nga pala kay Regina Frio. Ayan, happy birthday din sa'yo. So, invited sana ako, so hindi ako nakapunta. Puntahan natin. Gabi na. Baka may salad pa. Dessert. Oo, yan. So, batiin din natin yung mga taga San Vicente Bacon. Ang Demery family. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Siyempre, ang mga taga Gatbo. Yan. Sa Gatbo Bacon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kay Prof. Jo, magandang gabi po. Siyempre, kay sa Dergilo family, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Baka may mga babatiin kayo sa bahay. O, batiin din natin. Ako nga, batiin ko muna ang sa bahay. nanay. Oo, sa bahay, ang Lasala family, ang Eugenio family, ang Santiago family. Siyempre, ang Lasala family dyan. Hi kay Mama. Magandang gabi sa inyo dyan sa bahay. Kahit na hindi sila kasi more on radyo kasi sila hindi sila masyado sa online. Talagang radyo malakas mula umaga hanggang kung hanggang kailan bukas yung Wow Smile Radio, ganun din yung radyo namin. Ayan, sige, batiin din natin yung mga mga iba pang mga nakikinig na mga kakilala ng ating mga ate. Yan. Yes, yung mga municipalities na naabot po nitong yung mga narating na po na, di ba every Saturday po, nagpupunta po tayo sa iba-ibang municipalities, na mga Pilar, Donsol, Castilla, Matnog, Santa Magdalena, Magallanes, Irusin, lahat po ng mga naabot po natin dyan. Yung mga, siguro mga nakapakinig po ng street preaching, yun po every Saturday po ay abangan nyo lang po sa mga public markets usually po na may nag-street preaching po na mga pastor at mga young people po. Hello po sa lahat po ng mga naka-receive ng mga tracts na meron po diyang number po sa likod. Pwede nyo po itong message at naway nakikinig po kayo ngayon po. At batiin ko rin po yung family ko po sa San Juan Ruro, ang Herrera family, and then ang Labrador family and Joe family. And then yung mama ko din po, Domingo family, yung mama Perco po na bumili talaga siya ng kanyang sarili talagang radyo para talagang every night ay makapakinig talaga sa kanyang anak. So hello sa mama dyan.
Sana hindi man masyado pasawa yung mga bata dyan sa bahay. Hello din sa How Family, kina Ate Gemma, at kay Tia Alice din po, hello sa inyo dyan. At lahat po ng mga taga-Talisay din po, ang Binosa family and Calius family. Yan, binabati din natin ang ating mga tagapakinig sa 14, sa San Isidro, ang pamilyang sila Hebulan. Ang family nila Arnold, ni Gina, Edna, si Gab, at maging ang kanya anak na si Yazel and si Abby, maging si Edna. Good evening sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig sa programang ito. Maging ang taga Prito Diaz, ang pamilya nila Sister Lolit. Magandang gabi sa inyo, maging si Dan, Andrea at ang kanyang tita. Magandang gabi sa iyo dyan sa lugar na yan. Patuloy niyong tinatangkilik ang mga programa ng istasyong ito. Okay, so sino pa ba ang nakalimutan natin na batiin? Ang mga taga Burabod, magandang gabi po sa inyong lahat. Maging yung taga Kasigurahan, ang pamilyang Riondanga, patuloy na sila ay tumatayo sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Magandang gabi sa inyo. Yun ang maganda, ang pagsubok na to, nagiging matatag ang isang tao dahil sa nagtitiwala siya sa Panginoon. Okay, so ano ba ang ating mga watching din ang aking sister po, si Mary Rose Binoza po. Hello, salamat talaga. Siya po yung nagluto po nung kahapon. Sa mga kinain po natin kahapon. Ayan, salamat. At masasarap ang mga pagkain kahapon. So, simulan natin yung talakayan. Basahin na muna natin itong 2 Corinthians 5:17. Tayo po ay magdi-discuss or tatalakay ng isang napakahalagang sitwasyon ng tao sa mundong ito. Ano po ay nangangailangan ng Biblia, ay maaari pong mag-call kayo or mag-message sa amin upang bigyan namin kayo ng libreng salita ng Panginoon. Ano po? 2 Corinthians 5:17, Ate Danby. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Tama po ba? 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? Ikaw, Ate Angel, Ate Danby, kapag meron kang bago, lalo na yung car ni, ano ba ang pakiramdam ng tao na mayroon siyang bagong gamit? O bagong boyfriend? Wow. Ano yun? Parang palit-palit yun. Mga bagong gamit. Sige. Gamit. Ano ba ang pakiramdam ng taong may bago? Paano mo sige nga. Nakaka-excite. Nakaka-excite po. Masaya. Yan. Dahil? Meron ka nun. Meron kang bago. Oo, parang siguro lalo na yung mga matagal mo nang gusto at nagkaroon ka. Pinag-pray mo, tapos biglang nagkaroon ka. At pag bago yun, ano ang iyong maaring pananaw dun sa mga meron ka? Na naging luma na yung iba? Naging luma na iba? Pag tinapat mo siya, syempre kakaiba na. Siya na yung naging umaapaw ba? Umaapaw. Para siya na yung nangingibabaw. Dahil siya naiiba, dahil siya bago. Ano po? So yun sabi na nga ng Bible, therefore, kung ihahalin tulad natin sa ating buhay, Kristiyano, therefore if any man be in Christ. So, nagiging bago ang isang tao kapag siya ay may Kristo. Sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Siya ay bagong nilalang. Yes. So, paano naging bagong nilalang ang taong mayroong Kristo? Sabi niya dito, pinaliwanag din niya, all things are passed away. Sabi mga all things, ang mga lumang bagay, o mga old things are passed away. Behold, all things are become new. So, yung mga bagay na, ano bang tawag doon? Yung old things na sinasabi nito ay pass away, lumipas na. Behold, sabi, all things are become new. Nagiging bagong nilalang ang isang tao kapag mayroon siyang Kristo. Pero paano ba, Ate Angel, paano ba tayo naging bago sa paningin ng ibang tao, ng Diyos? Paano tayo naging bago? Ang sabi ng Bible, behold, all things are become new. Sige nga, Ate Angel, recitation muna tayo. Graded recitation. Buti na lang ako, review joke. Hindi, syempre, nagiging bago yung isang luma. Kasi nga, 'di ba, kumbaga sa Biblia,
isang bago, kaya nagiging bago is dahil nililinis tayo. Kumbaga nilinis tayo ng Yes. dugo ng Panginoong Hesukristo simula nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Kaya kumbaga yung binago sa atin, hindi yung physical na gumanda tayo, ganyan, hindi ganun. Kumbaga yung natin, yung soul natin, Binago kumbaga, yung buhay. yes, Okay. binago. And then, kumbaga, yung outcome nun, makikita din sa physical. Yun yung pagkakaano ko dun sa, kumbaga, binago tayo, in a sense na sa loob, sa spiritual natin, kumbaga, spiritual na buhay natin. And then, syempre, makikita din sana yun sa panlabas din, hanggang sa panlabas. So makikita yung pagbabago. Okay? Yes. Kasi Oh, may yung, bago. kumbaga, binago okay? ka na ng Panginoong Jesus. Sabi niya yung mga bagay na dati mong ginagawa Yes. ay hindi na siguro nakikita dapat Yes. dahil meron kang ang Kristo. Ano? So napakagandang talakayin yung mga bagay na yun. Kasi minsan, sabi nga nila, lahat naman tayo anak ng Diyos. Ang sabi ng ilan, ng iba. So tayo, totoo po na ang tao na nababanggit na anak tayo lahat ng Diyos. Galing tayo sa Diyos. Subalit meron ding sinasabi ang Biblia na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil sinabi niya dito tingnan natin ito sa John chapter 1 verse 12. Sino ba yung sinasabi na anak ng Diyos? Tingnan nga natin i-identify dahil tinatalakay natin merong nabago, may pagbabago. At sino yung nabago? At paano siya naging bago? Tingnan natin po dito sa John chapter 1 verse 12. Bago tayo talakayin natin yung unang punto na ibibigay ni Ate Dandy. Okay? John chapter 1 verse 12. Bakit ba nasabing bago at may bago sa taong may Kristo? Sige, sino ba siya sa harapan ng Panginoon? John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yun po, kung may Kristo ka, mayroon kang ginawa kay God. Sabi, but as many as receive him. So, papansinin po natin sa King James Version sa Bible na ating hawak ay receive means past tense po ito. May mga tumanggap na sa Yes. Panginoong Jesucristo at binigyan sila ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. So, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Those who accepted or receive Him as their own personal Savior, sila lang po yung matatawag na anak ng Diyos. Yes. Even to them that believe on His name. Kasi nga po, sino po yung dapat tanggapin? Sabi, believe. Ang sabi gano'n, yung nag-receive sa Kanya bilang tagapagligtas, nagkaroon ng relasyon, sa naputol na relasyon na dahil sa kasalanan na ginawa ng unang tao, idinugtong o maaring maidugtong muli yung relasyon na putol dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Kristo. He became, they gave Him power to become the sons of God. So, yun po yung mga tao na sinabi na may pagbabago dahil may Kristo siya at hindi makikita yung pagbabago kung wala kang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at hindi ka matatawag na may nababago sa iyo kasi wala ka pa na Kristo na tinanggap sa puso mo. Okay? So, tingnan natin. Ano ba yung karakteristik? Yan. May mga karakteristik po. Makikita natin yung 9 na karakteristik ng taong may pagbabago sa kanyang buhay. Tingnan natin. Kasi ang first point na dapat maintindihan ng tao ay dapat magkaroon siya ng decision na hindi sa pamagitan ng gawa niya na ma-obtain natin yung sinasabi na pagbabago. Okay? So, hindi ritual, experience. Okay? Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi ng Bible dito ay, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ayan, hindi po sa ating mga gawa. Kasi minsan ang gawa kasi kapag gumagawa ka, parang naipagmamalaki mo. Yes. Whether we like it or not, parang accomplishment ko to. Parang ganun kasi yung tao. It is, ako ang gumawa niyan. Dahil sa akin. Ganon. Kasi normally, ganon kasi yung tao, mapagmalaki. So, hindi yun ang basihan ng Diyos na, hindi yun ang sukatan o basihan ng Diyos. Kasi kung
kung works ang pag-uusapan, ang magiging basihan ng Panginoon, ang dami ng works na ginawa ng tao. Marami nang ginawa yung tao, pero hindi yun ang basihan ng Diyos para masabi nating may pagbabagong mangyayari sa atin. Bagkus yung biyaya, sabi niya dito sa verse 8, Ate Angel, For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Pag ba pinag-uusapan natin yung gift of God, sige, talakayin natin yung unang punto. Ano ba ang ibig sabihin nito? Yung gift of God. Bakit may regalo ba ang Diyos? Pag pinag-usapan yung gift kasi sa tao, parang laging material, Merong sinasabi yung Bible. Sa mga taong na bago, may pagbabago, meron siyang na-receive na gift of God. Sige, explain mo nga ito, Ate Danby naman. For the wages of sin is death. Yan po ang sinasabi. Apo. Dahil po ang mga kasalanan po natin ay may kabayaran. Yun po ay kamatayan. Yes po. So sa lahat po tayo nagkasala, So wala sa ating righteous kahit isa. Ang tinutukoy nitong kamatayan is yung second death. Dahil nung 'di ba nung gumawa ka ng kasalanan kanina, hindi ka naman po agad namatay po So ang tinutukoy po dito yung second po na death. So yun po yung sa hell. Pero may kadugtong po ito dahil po sa pagmamahal po ng Panginoon sa atin, pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak. At sabi nga po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yeah. Ito po, wala po talaga sa ating righteous. So, ang regalo po, di ba po ang regalo pag binigyan ka, hindi mo naman po binabayaran. Yes. So, regalo na tinutukoy natin, walang bayad po ito. Opo. Ito po ay binigay po sa atin, regalo. Regalo po ito na eternal life. Itong pinaka-highest na gifts na matatanggap. Na dapat nating matanggap. Dahil ito ay inabot na po sa atin, ano na lang po ang dapat nating gawin. Ano ba yung laman ng regalo ng Diyos? Yan po yung yung eternal life. Di ba napako po ang ating Panginoong Hesukristo sa cross para po iligtas po tayong lahat. Hindi po ito sa ating mga sariling gawa. Dahil wala po talaga, kahit gumawa ka pa po ng maganda kuba ka na po. Wala po ito sa paningin ng Panginoon. Dahil po lahat ng meron tayo ay galing lang po sa Kanya. So ang meron lang tayo, yung decision po natin, yung free will po natin, natanggapin po siya. So bilang ito, ating tagapagligtas. Yes, bilang ating sariling tagapagligtas. So yung gift po na tinutukoy natin is eternal life na libre. Free po siya. Okay, establish natin yung may pagbabago ng mga tao because may ganoon siyang God. Itong mga taong na tumanggap sa Panginoon Jesucristo na tanggap o na-receive nila yung gift of God at ang laman ng gift of God is yung eternal life. Yes. Anyone, sabi John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe. Believing, pag sinabing believing, yun maniniwala ka na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Yes. Kasi yun yung tama na gagawin ng isang tao. Kasi ang tao ngayon, to see is to believe. Tama? Dapat makita muna. Hindi sila naniniwala hanggang di nila nakikita. Yes, dapat makita muna na bago paniwalaan. Pero mas maganda na kahit hindi mo siya nakikita, nababasa yan mo po sa yung kanya. faith Yung natin, faith na opo. yun. Yes, yung faith na yun, hindi mo siya nakikita. Pero alam mo na mangyayari yan kasi naniniwala ka, nananampalataya ka na siya ay totoo at ibibigay niya yung eternal life. And those persons na naka-receive ng eternal life, merong pagbabago. Di ba, Ate Angel? Yes. May pagbabago makikita. Sabi nga ni Ate Angel, hindi lang doon sa inner part, bagkus makita din doon sa labas na merong nagbago sa'yo. Yes. Okay, so yan, all things, yung mga bagay na dati na, di ba? Maraming patotoo tayong narinig sa mga tao. I remember the time, sinasabi yan ng isa sa mga amazing ladies na siguro ikwan din natin yung buhay niya. Okay? Ayan, tama iyan sa Friday, ikwan natin yung buhay niya kasi napakaganda ng testimony niya. Hindi siya nakakilala sa Panginoon dito sa Sorsogon, sa kanyang bayan, sa kanyang probinsya. Bagus nakakilala siya dun sa Jensan. Dun siya nakakilala ng totoo sa Panginoon. Pero ang buhay niya worse. Ang katawan niya ngayon is physically talagang
Mapayat siya, pero alam mo ba, sabi niya, habang nakikita ko si Ate Angel, nakikita ko yung sarili ko nung aking kabataan. Sabi, ganun na ganun ako sa hindi makikita mo siya, Ate Angel, na cute baga ang mukha ni amazing lady, Sister Jo, Sister Jo, isa siyang cute ang mukha niya. Sabi niya, pag nakita ko si Ate Angel, parang ako siya, sabi niya, nung nakita ka niya ng una. Now, ibig sabihin niya, may mga tao na, despite yung past, yung old life nila, worse, pero dahil sa nagkaroon sila ng conviction, yung relationship nila na idugtong sa Panginoon, tinanggap nila ang yung gift of God o yung gift of God, meron silang buhay na walang hanggan. Kahit na worst pa yung nangyari sa'yo, pwedeng baguhin ng Diyos ang buhay mo, di ba? May mga drug addict tayo na nakakilala sa Panginoon, binago ang kanyang, yun yung sinasabi na all things are passed away. May changes na nangyayari dun sa isang Kristiyanong mayroong eternal life or mayroong gift of God. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Hindi natin kayang, oh God, nagpatayo po ako ng ganito, marami po ako marami ako natulungan, maraming mga taong naniwala sa akin dahil sa aking galing, ganun. So ang tao kasi ganun, always, lalo na sa panahon natin, always yung goods ng tao, Laging na itataas, baga nagmamapuri sa kanyang sarili. mga ginagawa niya. So, kung atin lang... Gusto niya laging nag-glory yung mga ginagawa Ayan, niya, yung pinupuri yung mga kabutihan niya. Pero hindi natin alam na kapag ikaw nabigyan na ng papuri dito, pagdating doon, wala na. Opo. Kumbaga na-recognize ka na dito sa lupa. Mas magandang i-recognize ang ating mga ginawa doon sa sangkalangitan. Diba sabi, do not let your left hand knows what your right hand is doing. Ay, naka-English ako. Huwag mo nang ipagsabi doon sa left, na ginawa. Ayan. So, watching right now. Po. Si God po, alam na po yun. Yes, si Sister Ed. Si Ate Ed na watching right now po. Kumusta na kayo? Okay. Ayan. Yes, batiin ko din yung papa ni TJ, ang kapatid ko na nasa BMC ngayon. Patuloy po silang nandoon sa ospital. Ayan, pag-pray natin sila. Kasi parang naghihina na sila ang loob nila. Pag-pray natin. Sige po. At laksan lang po ang loob. At magtiwala sa Panginoon. Okay? Yes. It's a definite experience. Yan. Pag sinabing definite. Sabi po is, like physical birth, there's a specific point at which a person is born again. It starts with conviction of sin and the realization that Jesus Christ died on the cross as payment for the penalty for our sin. We call out to Him for forgiveness, turn away from our old sinful lifestyle, and in faith accept Jesus Christ as our Savior and Lord. It's not a slow process but a radical change. There must be a transformation within our hearts that is so clear that we will know beyond a shadow of doubt that we have been born again. Yan. Sabi nga nila, ayan, yung istorya baga ni Nicodemus, yung encounter niya with the Lord Jesus, sabi niya, nagtanong siya, sabi ganun, sabi ng, ito pong si Nicodemus, isang Pariseo, is a ruler of Jews. Alam naman po natin ng mga Pariseo, sila nag-aaral talaga ng patungkol sa salita ng Diyos. Okay? So, mga Pariseo sila, tumutupad ng mga 10 utos ng Diyos, mga kautusan. Alam nila yan. Yes. Okay? So, lumapit siya sa Panginoon the same night, ang sabi, and said unto him, Rabbi, sabi, we know that thou art a teacher, come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ano ba yung tinutukoy na born again? So, ang born again ay nasabi yan sa Biblia, dito sa John 3:3, na maipanganak muli. Kasi ang ating physical na pagkatao, ito po ay galing kay Adan, na alam naman natin ang nangyari sa kanya, sila ay nagkasala. So, kailangan daw ipanganak muli
tayo sa harapan ng Panginoon para makita natin ang kingdom of God. Ang sabi nga, to see the kingdom of God. Sa panahon nila Nicodemus ito, sabi gano'n, sabi ni Nicodemus, pwede ba na ipasok ako muli sa sinapupunan ng aking ina at masasabing na born again ako? Ang sabi naman ng Panginoon sa kanya, verily, verily. Di ba pag sinabing verily, di ba sabi mo Very definite? sure na, Definite yung sabi, very Sure sure. na sure. Definite, hindi dapat indefinite. Okay? I say, unto the except a man be born of water and of spirit, he cannot enter in the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Yan. Sabi ng marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Hindi po yung mapabilong ka dun sa mga born again na group. But of course, yung born again na sinasabi ng Biblia is muli kang ipanganak na sa kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin ito na tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas because yung physical condition natin ay papunta ito ay makasalanan. So, kailangan tayong ipanganak, tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo upang tayo ay ma-born again. It's not by religion, but yung relationship mo ay maidugtong or muling maibalik, ma-reconcile ka sa harapan ng Panginoon. And that is the meaning of born again. Hindi tayo makakarating sa sangkalangitan kapag hindi tayo nagkaroon ng relasyon o ng decision na tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Yan, okay? Ibig sabihin, kapag born again ka, ikaw ay bagong nilalang. Ikaw sabi nga, new creature because you have God, you have the gift of God. Yan. So, sabi nga kanina, yung makita, hindi lang sa loob, bagos sa labas, maipakita mo na ikaw changed man. Merong parang film na A Changed Man. Parang yun yung dapat merong nabago sa'yo. Dapat may pagbabago. At hindi mo yan magagawa ng sa sarili mo lamang na changes because magpasakop ka dun sa banal na sa Holy Spirit upang gabayan ka niya dun sa tamang gagawin mo at ipapakita sa tao. Bakit ba kailangan nating makita na may pagbabago, Ate Danby? Bakit kailangan nating merong makita na nagbabago sa atin? Dahil po para po di ba po may old self tayo, dahil may new self. Di ba po yung pag may mga gamit naman tayo, di ba kanina tinanong mo po ako kung ano yung pagkakaiba. So makikita mo doon pag may new, di ba po yun ang parang nangingibabaw. So kung meron ka na pong Kristo sa buhay mo at nanatili ka pa rin po doon sa old self, paano po makikita na ikaw po ay may new life na? So pag tumanggap na po tayo sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas, yung siguro old lifestyle natin, unti-unti po yun, makikitaan tayo ng pagbabago. So, yung mga nakakakilala sa atin, si ano ba yan? Nakakasama natin dito na dati, ganyan. Ay, hindi, iba na siya. So, gano'n. So, parang nasiseparate ka na po, makikitaan ka ng kakaiba po sa'yo. Ayan, kung nakakitaan ka ng kakaiba sa iyo, of course, magsusearch sila. Bakit ba may kakaiba siyang ginagawa? So, may nabago sa kanya. So, in that way, nakaka-testify ka na you are a changed man. Okay? Yes. Natetestify mo na meron yan. Meron kang may nabago sa iyo because hindi mo yan sa sarili bagos binago ka ng Panginoon Jesucristo. In that way, makikita ba na meron, sino ba? Bakit ba siya nagbago? Magsusearch sila na, nabago na siya. Dati, ganito ang ginagawa. Pero ngayon, mayroong malaking pagbabago sa kanyang buhay. Yan. Sa paraan nila na, ba't kaya nabago siya? Iba na yung lifestyle niya. Hindi na siya sumasama dati sa mga, ano bang tawag doon? Sa mga party-party. Nag-turn away na siya from old sinful lifestyle. Yung old way or yung mga old yung nag-pass away, okay? Old life, So, para din siyang since nandito pa rin tayo, di ba, Ate Danby? Nandito pa rin, Ate Angel, nandito pa rin tayo sa katawan natin. Dito pa yung katawang lupa. Ibig sabihin, may mga bagay pa rin na parang bumabalik ka, Parang nakikita pa rin sa'yo yun. Kasi, nandito pa rin tayo sa katawang lupa. Yes. May mga limitation pa rin tayo na sometimes because of the weaknesses natin, parang nababalik or
nababalikan mo yung old way, ano? So, parang sinasabi si Rubin na hindi naman tayo kumbaga hindi Naging tayo perfect. perfecto, Oo. So, kumbaga may mga nabago lang sa atin talaga na na dahil dun sa ating faith na nangyari sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kumbaga, hindi naman totally na nawala na yung kasalanan natin, na hindi na tayo nagkakasala. Ibig sabihin hindi na nagkakasala. Kakasala pa rin tayo kasi nandito tayo sa laman. Pero, kumbaga, sa atin kasi bilang Kristiyano, ang mahalaga doon, kumbaga nakikita natin yung pagkakamali natin at humihingi tayo ng, kumbaga, kapatawaran sa kumbaga ginawa nating kasalanan sa Panginoon. So, yun nga, hindi naman namin sinasabi na Christian kami, perfect na kami, lagi tama ang ginagawa namin. Hindi naman ganoon. Kasi nandito po tayo sa laman. So, kumbaga yung natin, yung flesh natin is very weak, and kumbaga pa tayo sa kasalanan. Kumbaga hindi tayo doon kumbaga hindi tayo accepted doon sa sa kasalanan. Syempre nandun yung natin, yung talagang paghingi natin ng sorry sa mga nagawa nating kasalanan. Parang sa parang relasyon yan sa magulang at anak, di ba? So hindi naman ibig sabihin na nagkamali ang anak. Hindi na sila magulang mo or anak mo sila. Ang paraan ng bata ay hingi ng sorry. The same way din sa atin bilang anak ng Diyos, may pagkakataon nagkukulang tayo, pero hindi ibig sabihin ay nawala yung relasyon mo bilang anak o ama o nanay sa kanila or sa ating Panginoon. Ano yung relasyon mo sa Kanya? Yun yung maganda kapag alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, meron kang pagkakataon na kahit na magkamali ka at sincere ka sa pagkukulang mo, naghingi ka ng sorry. And yung mga magulang, di ba, naintindihan. Pero you know what? Kapag sa paghingi ng sorry dahil nagkamali ka, face the consequences. Maaring hindi ka nga nakasunod sa kalooban ng Panginoon, merong maaring mangyari sa tao na hindi lumalakad ayon sa Panginoon. Maaring dahil doon sa hindi mo pagsunod, may consequences and face the consequences, di ba? Maaring paluin ka ng Panginoon, di ba? Dahil, bakit ka dapat pinapalo? Bakit dapat? Kasi may kasalanan May kasalanan. So, ganun din naman sa mga magulang, di ba? Tayo hindi pala ako. Kayo lang. So, kayo po, di ba? Pag may kasalanan po yung mga anak nyo, syempre, kailangan paluin para maano din siya, kumbaga sa Bicol, makigkig ba? Makamangno. Hindi siya magpatuloy sa mga ginagawa makamangno niya. sa ginigibo niya. Di ba po as a Christian, pag nakakagawa po tayo ng kasalanan, parang yung Holy Spirit, yung parang bigla kang nagigilty na. May guilt. May guilt ka na. Yung parang before, i-compare mo, sige ka lang, gawa ka lang ng gawa. Pero nung tumanggap ka na po kay Jesus Christ, parang pag nakagawa ka, parang ang bigat po talaga na hindi ka makakatulog hanggang hindi mo talaga ihingi ng tawad sa Panginoon. Tama yun. Yun yung nangyayari, kumbaga sa atin kasi reality yun, talagang nararamdaman natin yun, yung guilt na yun. Yes. Na kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan, na parang ang bigat talaga sa pakiramdam na kasi hindi yun ang tama Yes. na dapat gawin. Yun ang ng nature. Hindi yung gawin. Yun yung binigay din sa atin ng Panginoon na hindi niya inaalis yung guilt. Ibig sabihin, pinaparamdam yan kasi alam mo na mali ka. Kasi yun, mali nga yung ginawa mo. Kaya pinaparamdam sa iyo na nagkamali ka. Maganda yun kasi nga nare-recognize mo, mali ako. Sorry God. Kasi kapag hindi na naramdaman yung guiltiness, yung may kalyo na yung puso mo, iba yun, matindi yun kasi parang tuod ka na, parang bato ka na sa maling ginagawa. Hindi magandang makita sa taong may Kristo. Tinanggap ang Panginoong Kristo na patuloy siyang namumuhay sa mali. Dapat ay may pagbabago. Kasi nga, di ba doon sa binasa natin, all things are passed away. Okay? So, behold, all things are become new. Dapat laging may bago, may pagbabago. So, hindi naman madaling magbago, tama? Yes. Sa sarili natin, sa sariling paraan natin, napakahirap. Napakahirap yun. Pero dahil kung magpapasakop ka sa kalooban ng Panginoon, sa buhay mo at you are acknowledging Him na siya yung ilalagay mo sa
hindi sa ililid ka doon sa tama, Siya di yung ba? mangunguna sa'yo. Mangunguna sa'yo. Kasi mahirap kasi, di ba, ang tao kasi normally, ang tao parang laging, yung sarili whether we like it or not, yung parang yung sarili lagi. Me, myself and I, parang ganun. Yung sarili lagi ang nangunguna. Pero nakakalungkot yun, yung parang yung sarili lang lagi ang iniisip, gano'n. Sarili lang lagi ang dumating din sa punto, 'di ba, sa ating sarili. Parang minsan kasi pag nasasaktan ka, parang iniisip ikaw na lang lagi ang nakikita, yung mga gano'n, lalo mga kabataan. So, pag tinutuwid ng magulang, right? Oo, nagagalit sila. Nagagalit sila, pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo mahal. May itinutuwid lang kayo doon sa tama dahil sila yung mga magulang ninyo, no? Sana maintindihan ng mga kabataan 'yan. Na hindi lang sarili, bagkus tingnan din, baka naman na dahil sa itinutuwid ka, gusto ka nilang maging maayos yung takbo ng buhay mo. Okay? So yan, ano na ba yung number 2 na ba tayo or 3 na? Yan, number 2 pa lang yun. Definite. Yes. Dapat ay definite. Now, sa mundong ito, dapat lagi ay sigurado. Okay? Ang buhay natin ay panandalian lamang. Hindi natin hawak ang buhay natin. May mga bagay tayo na limitation, pero the good thing about us na habang tayo nandito sa lupa ay pwede tayong maka-obtain ng eternal life. Dapat definite po. Dapat sigurado or tumpak upang sa ganun wag tayong magsisi sa bandang huli. We cannot bring back yung na-lost na oras. We cannot bring back yung relationship na nawala. We cannot bring back the situation na sana ginawa ko ito. Hindi na natin mababalik yun. Dapat ngayon ay dapat masigurado mo. Okay? Tanggapin mo po si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas at i-acknowledge mo siya ay namatay at inilibing at nabuhay na maguli. Mahal ka niya. Ano man ang iyong sitwasyon sa buhay na ito, financial man yan, kasakitan man yan, may ending ang lahat. Ang maganda is mayroong dapat na matanggap ka na regalo habang nandito tayo sa lupa. And that will, i-claim mo yan, di ba? Yes. I-claim mo yan someday. You will receive yung eternal life na dito sa lupa ay ma-obtain mo na yan. And someday, makukuha mo yan. Okay? Yan, pang number 3. Ate Danby, sa natin. Yes, number 3 po. Jesus is the only one who can make us fit for heaven with a new birth. All other religions rely on good works, but no one can be good enough for God Yes, because that's right. we've all sinned against Him. We may seem righteous in our own eyes, Yun na yun. but Ano, when kanina? measured against the perfection of God's standards, as we found in His Word, we have no hope in heaven. Yes, oo. Sabi nga, di ba sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Yes. So lahat tayo ay makasalanan sa harapan Yes. ng Panginoon. Okay? Hindi tayo nakitaan ng righteousness because Kaya hindi tayo nakaabot dun sa glory, kumbaga Yes. sa ano ng Panginoon. Kaya sukatan. yun. Tayo short. Yes. Ako po short. Ay. Siya tall. Ako short. Sumobra na. Sumobra na. Short, okay? So hindi po Oo, tayo, hindi umabot. natin na-meet ang standard na requirements. Ang standard dahil hindi basihan nga po ang Yung good works. good works natin. Yes. Sabi nga kanina rinig ko kay Ate Danby, it's not by religion, ano? Yes. It is by It's by relationship. Yes. Sabi nga is meron ng kasabihan kanina rinig ko sa iyo yung religion, ano? Religion Without salvation Salvation is is damnation. Yes, Okay? So, ang relihiyon na walang kaligtasan po Opo. ay damnation. Anong Tagalog niyan? Parang kasuklam-suklam. Yes. Parang negative basta siya. Negative. Damnation. Damnation. Yan. Ayan. Okay, so sa mga nakikinig po ng programang ito at ng estasyong ito, kami po ay kumakatok, okay, sa inyong mga puso na habang may oras, bigyan nating pansin ang ating sitwasyon sa spiritual na aspeto. Ano Yes. po, physically, na tayo madami na tayo na-accomplish, sigurado po, pero sana idagdag natin yung spiritual aspect kasi kapag dinagdag mo yan, ano man ang sitwasyon natin na pinagdadaanan sa pandemya man o mga worries about the vaccination, kung ano ang tama at dapat at ano effect, ganoon. Pinag-uusapan po yan ngayon at mga worries na ito ay yan darating lahat yan
Subalit, dapat mong i-consider, ang as maganda is i-consider mo yung spiritual aspect mo. At ang Panginoon, definitely, ang sabi niya, verily, verily, sinabi niya, katotohanan ng sinasabi ko na dapat ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan. Yung choice mo, yung tanggapin si Jesus bilang yung sariling tagapagligtas. It is not by religion. We have a religion. I have religion. Pero hindi yung relihiyon na yun ang siyang nagbukas sa akin sa katotohanan na sinasabi sa Biblia. Bagkus relasyon, tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo na siyang napako sa krus at hindi ang relihiyon. Hindi ang relihiyon na matagal nang umalipin sa mga tao na akala ay ang relihiyon ang siyang sinuserve, yung sinuserve siya or ginagawa siya. Because yung relasyon, importante yung relasyon. Kasi without that relationship with Christ, mess up ang buhay ng isang tao. Sabi, what profited a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Diba? Importante so, anong yung soul. kapakinabangan ng yaman, ng mundo, ng sanlibutan, pumapahamak naman ang iyong kaluluwa. Diba? So, huwag tayong mapahamak. Okay? So, sana po, sa amin, narinig mo ang tinig, ang mga tinig namin sa oras na to, maging ka po, maging aware ka. Ang buhay ay madali. Short ang life. Sabi nga, life is short, death is sure. Yes. Christ is the cure. Okay? Yes. So, yan. So, yan ang pinakamahalaga. Sa buhay natin na ito, hindi dito sa mundo nagtatapos ang ating buhay. Kundi pag namatay tayo dito, may kakapuntahan tayo. Dalawa lang yung kakapuntahan natin. Yes. Isa ang impyerno at ang langit. So, choose kung saan mo gusto. Siyempre, ayaw naman nila sa impyerno, di ba? So, lahat naman tayo ayaw natin dun masunog. Kasi, imagine nyo na lang yung dagat, yan ay apoy. Ganyan. So, pag hinulog ka dyan, kahit kailan hindi ka na mawawala dyan. Forever mo yan isa-suffer. So, kumbaga, alam ko na ayaw mo ding mapunta doon sa lugar na yon. So, dapat ngayon pa lang, na nandito ka pa lang, buhay ka pa lang, dapat ngayon mo alamin na ang buhay ng tao, dapat ma-assure mo sa mundong ito na ikaw ay pupunta doon sa langit. Kasi kapag ikaw nawala dito sa mundo na hindi mo alam ang papuntang langit, kahit kailan hindi ka makakapunta doon. Kasi nga, yan ang sinasabi ng Biblia. Kasi sa relihiyon sila nag-confide. Yes. Sa work sila nag-confide. Good work is good works. Okay? So, iba yun. Yes. Magandang gumawa ng mabuti, subalit hindi yun ang basihan. Yes. Sabi nga, diba, gumagawa ka ng mabuti dahil alam mong ligtas ka. At hindi ka gumagawa ng mabuti para sa ikaliligtas mo. Kasi, kumbaga, useless ang ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Binigay niya yung sarili niyang buhay, nagpapako siya, pinarusahan siya dito, kinurunahan siya ng tinik, tapos sasabihin mo lang yung kaya mong iligtas yung sarili mo doon sa apoy ng impyerno. Hindi po. Kasi kung ang good works ang basihan ng salvation ng tao, wala, useless ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nakakalungkot na may mga matatalinong tao sa mundo na hindi kayang kumbaga napakasimple lang nung yung gospel na yan, pero hindi pa rin maintindihan. Bakit? Kasi hindi sila nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Parang mas inaano nila yung ng knowledge nila, yung talino nila, saan ba nanggaling yan? Di ba sa Panginoon galing yan? So kailangan nating magpakumbaba sa salita ng Diyos, kasi yun yung makakatulong sa atin para makita natin yung tamang pananampalataya, ang tamang pag-serve sa Panginoon. Yes po. Yes. Kung pinasigurado natin yung katawan natin dito sa lupa, hindi natin ginutom, itong katawan na to ay gusto natin magkaroon ng mga magandang tahanan, kagamitan, pasiguraduhin din po natin ang ating kaluluwa. Dahil itong katawan natin ay iwanan lang po dito sa lupa. Yes. Di ba mas... Sige. Itong kaluluwa natin ay pasiguraduhin natin na tayo magkaroon ng kaligtasan. Yes po, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating sariling tagapagligtas, receive the gift of eternal life. Yes, 'di ba mas masarap maranasan na kung dito maganda yung buhay mo kasi mayaman ka. Dapat ganun din sana yung mangyari doon sa pangalawang buhay natin. Kasi
'Di ba, pangit naman yung ang sarap ng buhay mo dito sa mundo, tapos pagdating doon sa pangalawang buhay, ihuhulog ka lang sa impyerno, 'di ba? Parang napakasaklap naman. Samantalang yung mahirap dito na nagpakakumbaba sa salita ng Diyos. Pagdating sa langit, ang ganda ng buhay niya. Bakit? Kasi nagpasakop siya sa salita ng Diyos, sa Panginoon, at tinanggap niya yung Panginoong Hesukristo bilang sarili niya pong tagapagligtas. So, mas maganda po kung dito maganda ang buhay mo, pagdating mo doon sa pangalawang Okay pa buhay, rin. maganda pa rin, 'di ba? O ang saya-saya nun. Yan. yan. Watching right now si Samot Sari. Good evening sa iyo. Maging Sister Annalisa ng San Lorenzo. Maging Good Sister evening. Sharon din po. Yan. Kikinig si Ganda 2. Yan. Yes. Ganda 2. Showways. Ayan. So, ating pong dinidiscuss about dun sa ano ba yung characteristic ng isang taong may new life na sinasabi ng Biblia, no? So, una po ay mayroon siyang spiritual experience at tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas. Yes. Meron siyang yung isa, Definite. Sure, okay, sure po Very, yun. yes. Kasi ang Diyos, sabi, He is not a liar. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sinabi sa kanyang mga salita. Yes. Kasi balang araw, itong mga salita na ito, ipapakita sa atin. Ito, sinabi ko ito, bakit hindi mo ginawa? Maaring dito, tayo judge according sa ating mga ginawa dito sa mundo. Okay? Yes. So, si God na nagbigay sa atin ng buhay, ang Panginoong Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay para siya siyang maging attorney natin sa langit. Ano? Itong mga tao na to, sila yung nagtiwala sa akin. So, di ba mas maganda na balang araw, sabi nga ni Ate Angel is, maganda na yung sitwasyon mo dito sa lupa, mas maganda pa doon sa langit kasi you will claim yung eternal life na sinasabi ng Yes. Biblia. Okay? So, yan. Number 4 na tayo ba? So, ang oras muna natin, Oh, time check. Alas 10 na. Ayan Dos. na. Oo. Okay, dahil 9:07 naman tayo nag-start. Okay, ano So, pa yun? Okay. Sabi ng Bible ay, yes. Number 4 ay, na number tayo. 4. Okay. We are not saved by our righteous Last na yan. acts, Okay. but Parang na-explain yeah. na yan. Kanina, ano? but Sige by daw. God's mercy and the regeneration of the Spirit. Yeah, regeneration. Ano po? If we could be good enough, then the cross was a horrible mistake because it would have been unnecessary. Tama. Yes. However, only the shed blood of God's Yes. Son could make forgiveness possible. This is the evidence of God's awesome love and power, Yes. that He would reach down and save sinners. Yeah, without shedding of blood, there's no Yes. remission of Of sin. sin. Ang sabi nga, kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang katubusan, forgiveness, kapatawaran, walang kapatawaran. sa ating mga kasalanan. Okay? So, sabi ng Bible, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yan yung biyaya na yun. Napaka gandang salita ng biyaya ng Diyos ay napasa atin. Na hindi naman dapat para sa atin dahil tayo makasalanan. Pero dahil sa ang tao, nagkaroon siya ng humbleness to accept Him as His Lord. Ayan, yung biyaya ay napunta sa atin. Okay? So, hindi natin yan hindi mo yan ginawa para sa sarili mo because ginawa yan na ng Panginoong Jesucristo. Yun yung biyaya na napunta sa atin. Okay? So, yan. Sa grace. So, siguro dun tayo, so napahapyawan mo yung regeneration. Tomorrow we'll elaborate that word sa regeneration. Ika-apat na punto yan, ate, Yes po. So, sabi nga, hindi sa ating mga gawa because tayo ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos because of the grace of God. Okay? Sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, banggitin natin ulit yung 2 Corinthians 5:17 bago tayo mag-off. Okay? Sa ating programa ba? Kakanta muna tayo ng This World is Not Our Home. So, very sa topic natin kasi syempre yung natin, yung buhay natin hindi nagtatapos dito sa mundo, 'di ba? So, hindi tayo dito mananatili. Kaya this world is not our home. Yan, habang hinanap ni Ate Angel ang ating awitin. Okay, so sa ating FB, binabati din natin sa radio. Ano po? Ang mga taga-Bamba Village. Good evening sa inyong lahat. Yan. So, batiin ko ulit si Brother Franklin Lacana. Yan. Magandang gabi sa inyo dyan. Hello, magandang gabi sa iyo. Yes, oo. Ikaw ang special namin binabati ngayon.
Ay, batiin din natin si Ate Belen, Ma'am Belen Lopez, binabati din natin. Si Annabel, Buena Flor, Mary Joy Howe, Maria Cristina Padilla Baten, Princess Domingo. Yan. Good evening sa inyo, Mary Rose and Edna. Yes, batiin din natin si Tita Maria Luz. Ayan, and from Tito Saudi Apolonio, Arabia. yes, from Saudi. Mm-mm. At yun po sa lahat po ng mga bumati po sa aking kahapon, sa aking birthday. Maraming salamat po. Just up in glory land, we live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of ceaseless praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Although I have no friend like you, if heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Okay na yun? Okay. So yan, ang ating inawit na This world is not This world is not our home. So ito pong mundong ito ay hindi natin na tahanan. Hindi natin gugustuhin na Dahil mag-stay hindi- dito. Okay. Oo. Okay? So, ating tinatalakay ang patungkol sa pagbabago. Okay? Mga karakteristik ng isang bagong nilalang ng dahil kay Kristo. Basahin natin itong 2 Corinthians. Sabay-sabay natin basahin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay, 2 Corinthians chapter 5. Okay, so ito po yung ating pinaka-text patungkol sa ating tinalakay na pang-apat pa lang dahil yan ay siyam. Okay, so 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano? So yan, so it's about time to say goodbye. So tomorrow po magkita-kita tayo uli sa ating programa. Bawal na ba Okay, mag-absent? Okay, so ayan, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nanood sa aming programang Opo. Bible Believers Counseling on the Air. Samahan niyo po ulit kami bukas, same time, same station. Ayan, so ito po ang inyong Ate Angel. Magandang gabi po sa inyo. Matulog po tayo ng mahimbing at gumising po tayo ng maaga bukas. Maraming salamat po. Good night. At ang ating Yes. yan. Opo, Debutant. Yung feeling po na nag-debut po kahapon. Salamat po sa inyong pakikinig po sa mahalagang talakayan nito. Naway po ito ay nakakapagbigay linaw po sa inyo kung may mga katanungan. Yan po, pwede po kayong magtanong. Bukas po, pagbalik po namin. Yeah, So yun po, maraming salamat. Maraming salamat po. Hanggang bukas po muli. At ito si Ate Danby na nagsasabi ng good night! Ayan, good night. Okay, so sa lahat po, kami po ay talaga na-miss po namin kayo, pero dahil sa sobrang trabaho po, mga Yes. commitment namin sa aming mga trabaho ay hindi po napigilan na hindi kami nakapunta dito. Subalit, lagi po nandito kayo sa aming mga puso at inaalala din namin kayo. Salamat po sa inyong pag-antabay sa isang oras na talakayan, na mahalagang talakayan, na malaman ng isang tao na siya ay pwedeng makaklaim ng eternal life someday by accepting the Lord Jesus Christ as your own personal Savior. Ito po ang inyong host, si Ate Rubian, nagsasabi sa inyo na God loves us and Jesus saves!